Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, bibigyang pugay natin ang buhay at karera ng isa sa mga pinakakilalang komedyante sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas, si Apeng Daldal. Samahan niyo ako sa paglalakbay mula sa kanyang kabataan, pag-angat sa showbiz, hanggang sa kanyang huling mga taon. Tunghayan natin ang kanyang mga naiambag sa sining at entertainment na hinding-hindi malilimutan. Si Serafin Gabriel, na mas kilala bilang Apeng Daldal, ay isinilang noong Oktubre 12, 1928 sa Sampaloc, Maynila. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at mula pa noong bata siya, nahilig na siya sa pagpapatawa at pagganap. Ang kanyang likas na talento sa pag-arte ay agad na napansin ng kanyang mga guro at kaibigan na naging daan upang sumali siya sa mga lokal na pagtatanghal. Nagsimula ang karera ni Apeng Daldal sa showbiz noong 50s. Una siyang nakilala bilang isang komedyante sa mga variety shows at stage performances. Ang kanyang likas na talento sa pagpapatawa at pagiging natural sa harap ng kamera ay agad na napansin ng mga producer at direktor. Ang kanyang kauna-unahang malaking break ay ang pagiging bahagi ng programang Buhay Artista, kung saan ipinakita niya ang kanyang husay sa komedya. Si Apeng Daldal ay nagkaroon ng maraming tagumpay sa kanyang karera bilang isang komedyante at aktor. Kilala siya sa kanyang natatanging estilo ng pagpapatawa na may kasamang mga mabilisang banat at nakakatawang facial expressions. Ilan sa kanyang pinakatanyag na pelikula ay ang Magic Bilao, 1965, Mga Alamat ni Ramon Revilla, Nardong Putik, 1972, at Draculito, Ang Duwag na Dracula, 1986. Bukod sa pelikula, naging tanyag din si Apeng Daldal sa telebisyon. Naging bahagi siya ng mga sikat na palabas tulad ng John and Marcia at Iskul Bukol, kung saan ipinakita niya ang kanyang husay sa komedya at kakayahang magpatawa ng mga manonood. Ang kanyang mga kontribusyon sa industriya ng komedya ay kinilala sa pamamagitan ng iba't ibang parangal mula sa mga prestihiyosong award-giving bodies sa Pilipinas. Ang kanyang talento ay hindi lamang sa komedya, kundi pati na rin sa pagkanta. Ang kanyang hit song na Mahal Kang Tunay ay naging popular noong 60s at nagbigay sa kanya ng karagdagang kasikatan bilang isang mang-awit. Bagamat kilala si Apeng Daldal sa kanyang profesionalismo at likas na kakayahan sa pagpapatawa, hindi rin siya nakaligtas sa ilang kontrobersya. Isa sa mga pinag-usapan ay ang kanyang personal na buhay at pakikibaka sa kalusugan. Sa kabila ng mga hamon na ito, ipinakita ni Apeng ang kanyang tapang at determinasyon na magpatuloy sa kanyang karera at magbigay kasiyahan sa kanyang mga tagahanga. Noong Pebrero 9, 1992, sa edad na 63, pumanaw si Apeng Daldal dahil sa sakit na diabetes. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga. Marami ang nagbigay pugay at nagbalik-tanaw sa kanyang mga naiambag sa industriya ng showbiz. Ang pamana ni Apeng Daldal sa larangan ng komedya ay hindi malilimutan. Ang kanyang mga pelikula, palabas sa telebisyon, at mga kanta ay patuloy na nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga komedyante at musikero. Siya ay isang tunay na alamat na nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng entertainment sa Pilipinas. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Apeng Daldal. Isa siyang tunay na bituin sa mundo ng komedya at musika, at ang kanyang mga kontribusyon ay hinding-hindi malilimutan. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod naming video. Hanggang sa muli, paalam.